Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes mga igala, may adlaw ka na itong tanog. Welcome sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito mga igala. Yes mga igala, kamusta mo niya no? Ulan na ba dahil sa inyo ang dapit karong taknaan no? Ingon ng pag-asa mga igala no? Kaganiyang buntag no? Kaganiyang buntag to kay mumunto part sa akong program mga igala no? Ang weather weather update mga igala. Kuan daw mga igala no, dako ang posibilidad gid nga ulan nun tibok adlaw. Ganiyang buntag nag-ulan na. Kay pag adto kay nako kaniha gani mga igala na pag lakaw na padulong stasyon, dugay-dugay po ko nakaabot kay ulan man.
No, so mo to nahitabo aga niya. So amping ta kanunay no, diha no kato sa mga naga-drive karon og sa nagakuan sa nagapaminaw karon sa tuwa sa radyo may gala sa tuwang 88.7 mga igala nga kuan no, signal amping-amping taon mo diha tawon no, ay mo pagpakusog dagan kidangog kayo ang atong mga dalan if ever man lang ipangulan na inyong lugar. No, sa katungkuan, pag may nag-evacuate, no, sa mga mga flood prone, so landslide prone areas, pag may na inyong barangay nga, kuan, no, evacuate na di dayon, no, para di na ta magkuan, para wala aberya, no, sundan na lang. Para man po na sa inyong kuan pod, sa inyong kaluwasan pod, no, para po na sa inyong pod, no. Eh, mga igal, dinhita sa kuan, no, itong niagi, kano sa ganito, pila kadlaw nila ba may gala nag-trending tong ano ambot nag-trending siguro it's because gituyo pa trending. Naisigutan tong nahitabo nga demolition dito sa usa ka resort sa may Malabog, Barangay Malabog, Pakibato District mga igala no. Kun asa ilang ginakuan no nga kuan daw kuno asa daw kuno ang court order no. Sorry kung naulahi ko discuss ani pero kailangan ako og tao nga mo storya no in behalf sa ingon ani nga issue no kay di ko magpataka kay di man ko eksperto no di man ko expert mga igala no so good thing no na ang interface development interventions for sustainability or EDs no nga na istorya last Wednesday dito sa mga sa Davao Peace and Security press corps media briefing mga igala sa Royal Mandaya Hotel no o gan gi-explain mga igala sa tunay hitabo mga igala no so katulad gi mga igala kay una mga igala una sa nako ako ang thought no before na to kanon ingon sila asa daw ang court order ang kono ko ato haambot lang this is my opinion no mabito to sa law school receipt mga igala ang opinion nako ato no need ang court order mga igala no para i-demolish to kay number one it was not no a case of unlawful detainer kanang murago kanang kuntahin squat ka no or nagrenta ka dira so wala ka ni bayad tapos kay wala ka ni bayad ni adto sa korte ang kuan ni adto sa korte ang tag-iya kay pahawaon na ka kailangan siya court order pero on the matters like violations no on ordinances mga igala or national laws that's part of the police power of the local government unit so kinahanglan nila i-enforce pero naapay proseso nga iyang panubayan no for example duly notified ba ang kuan ang maong partido no with regards ang partido ba informed sa iyang violation di ba so ang ana ang kuan nila ang kuan mga igala so sa to pa kada di mag-demolish dira ang kuan di ay ato ang DILG di mga igala o nag-order ang DILG sa mga kuan na i-demolish ng mga naka-obstruct sa sidewalk. So kinahanglan pa sila court order ana, di ba? So katumay gala, it's a mere exercise of police power lang to. Pero niagi og proseso, mingog kan wala daw may agi proseso kay wala niagi og korte. Di ba niagi og korte? Di mo na kailangan na og korte kay enforce naman nila ang balaod. No? So anyways mga igala, alang sa dugang kasayuran mga igala, no, ato ang paminaw no, ang program coordinator sa Interface Development Interventions for Sustainability mga igala na si Sir Lemuel Manalo mga igala no, alang sa maong hisgutanan. Paminaw na to. Okay, well, first of all, as the area is a local protected local conservation area, LCA. And it's also a delineated watershed. Daghan og mga resolutions nagpasaan it's coming from the barangay as well and recognized also by the DNR. So those documents are verified, true, no? So another one is that this is the reservoir of the community. Dili nagakuha og tubig ang barangay Malabog, no? So na dito mismo ang barangay water system or ang bawasa.
at the Lake Macadahong itself. So in the statement of ABs, we believe that these resources must be shared and dili lang siya monopolized, no, by a certain entity or a certain business owner. And what happened man with this, syempre, this area is according to the zoning ordinance or zoning map, when we check on the zone of that particular area, it's a production forest zone. So yes, production forest zone, and based on our current zoning ordinance, 2% lang ang allowed for the development. Oo. Pero kung nag-start sila from the pag-start sa pagkuha ng mga permits, the Office of the City Building Official, together with the City Planning Office, mahatagan ni sila ng mga regulations. Mahatagan sila na kanila ang restrictions ninyo, kanila ang allowed na ma-develop based on your site development plan. But because these are all absent, no, sa pagbuhat, pag-construct, then nasurpass ni na mga balaod nato, no. And there were a series of notices na nahatag sa business owner about this, no. Because syempre from the Office of the City Building Official, kapag wala ni agi og mga building permit process, then na sila po right na to also demolish. Then it's the same, no? Our position is also the same on what is stipulated in the zoning ordinance and also in our local building code requirements. Production forest zone. So meaning Production forest zone, so ang allowed sa production forest zone is agroforestry, diversified farming, reforestation efforts, minimal and very controlled tourism, which is ang facilities and structures is very controlled based from the 2% allowable development only. Gamay lang kayo ng 2%. These are just made of, like, for example, mga a few cottages, no? Ana lang gid ni siya. Made of sustainable materials, no? Kaya stipulated na siya sa zoning ordinance. So, dili pwede ang permanent structures. So, that's why this happened, no? And this is actually sa iban po ng mga resorts is already ongoing po na may mga mga issues, and then that's why there are different task forces, no, that were nabuo, no, so especially Marilog, the same mga cases, and we are one in adhering on the zoning ordinances. I mean, zoning ordinance of Davao City, especially the current, because the zoning ordinance is made by the people, no, the citizens. Bako kayo na siya og process na ginatrabaho na to ang zoning ordinance. These undergo a series of consultations, and we need to adhere and safeguard those specific regulations. So, mo to mga igala, no, ang pahayag ni Sir Lemuel Manalo, mga igala, Program Coordinator sa Interface Development Interventions for Sustainability con EDs. So, mo to, no, watershed area, tapos murag ilang na monopolize mga igala, tapos kuan day part day silang bawasa day mga igala, tapos sila rin ikuan, no? Sila na mismo nag-ingon mga igala, ha, ang EDs mga igala, ha. So mo na mga igala, no, kato dito sa kato nga technicality mga igala. Dili ko mo kuan ato kay sila man mismo nakabalo, no. Water kuan day siya, no. Daghan day nag-declare na watershed area dito siya, no. Tapos gimonopolize na nahulog nga ilang kuan dapat shared dito mo to ingon sa EDs mga igala, no. So karon mga igala mo lagi ni karon matingala ko kung kinsa tong kuan mo pa kuan kayo mo pa isog kayo, no. Pero mo lagi ang pero kato sa kuan sa demolition kato during the time sa demolition may active padalan pa man daw ang demolition mga igala. During the time sa demolition mga igala sa mga katong mga structures, no. Bago pa lang nagsugod, nanay kung dito, kita ni mo dito ba? Nga unang-una, naghimo sila o kanang kuan ba? Ambot, kuan ba kay wapa man niawat ang demolition team, nagbutang na sila dito og camera para mag-live. So alam na nila, actually, they were notified. They were notified mga igala. They were notified. So alam nila talaga na mahitabo ang demolition. Kung unsa to gibukan kanang gi-live to nila or nagpatawag pa silang media or ilhabang gikuan dito ang mga ubang mga vlog, mga content creators,
Oh, kana wala ta kabalo what's the reason behind mga higala. Pero para ipagawas nga sila ang biktima, I don't know, no? Ilang gi-allege nga kon gipakita man di ay sila pod mismo ilang gi-share. Mingon sila court order ba ni? But the kwan mga higala, but the sa ni order coming from the city mga higala will suffice. It's because kwan man na mga higala, it's part of their police power mga higala nga implementa na. Kung na ay irregularity, no? I think kung na may irregularity on the part of the city government mga higala sa gibuhat, pwede ka na mangita, kamo may mangita og relief sa court, no? Pero as to questioning the authority of the action of the city government, no? Nga wala miagi sa proseso, it's not you who will who will not define, no? Kung saan kaning ginatawag na to nga irregularity or regularity. No? It's the court. Mukan ka relief sa court. Dapat sa katupagdawat pa lang nimo sa katong notice, nag-file na kaog ka ng kuan sa korte. No? Saba injunction ba? Or kuan pero taas kay December pa to. December pa. No? So mura na po kag naka-file og injunction. Kay February man nila gi-implement, December 4 nila gibuhat, December 9 nadawat, February nahimo ang kwan na execute ang pagdemolish o pagguba sa mga structure nga naga-obstruct, no, sa kaning protected area. Mura na po kag nakakuan pila ra man ka days ng kwan, pila ka days ra man ang injunction sa RTC. 15 days? Mag 15 days at ang maximum ra ata na. So kana siya, mao na siya dapat ang atong dapat siron, no. With regards ana nahitabo, no. Well, hilom naman ako na lang magsaba-saba. Anyways, mga higala, balik ito man lang sa mga importante pa inumdum ni ato si Bianan. Yes, mga higala, balik kita diri sa ito panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga higala. Anyways, mga higala, katapusang adlaw na day karon, no, sa Pebrero, tuig 2025, mga higala, February 28, mga higala, ugma mga higala, Marso na! So, balik na punta sa ato, ako na ito, marang nagka-timelapse sa ito, February, no? Noon sa naman ko, paspas sa kaayo po, mga higala, no? Ugma, mga higala, sugod na ito ang araw ng Davao, mga higala, no? Opening na ugma sa araw ng Davao, mga higala, celebration, mga higala, no? So, ito ang i-celebrate na ito ang pagiging charter city, mga higala, no? Sa to ang dakbayan, no? Since 88, ika-88, no? 88 katuig na ang Davao City, no? Nga nahimong syudad. Dugay na no mag-LPG Quirino pa to na kwan. Panahon nga ginipirmahan ng araw ng Davao, no? Anyways, mga higala, bago tayo maginod sa unahan, mga higala, ato asaning pasadahan ng mga balita, mga atong balita giya sa itong mga higala, mga higala, kung nasa katungod sa LGBTQA IA plus couple nga makabaton og anak ug uban pa iduso sa pamilya ko party list, mga higala. Sumala pa, mga higala, iduso sa pamilya ko party list ang pantay nga katungod o proteksyon alang sa mga modernong pamilyang Pilipino, ilabi na ang mga LGBTQIA plus couple nga gusto makabaton og anak, no? Sa gipahigayong karavan niini sa Zamboanga City, gibot yang ni pamilya ko party list first nominee Attorney Eneas Eli Diaz nga kinahanglan ang pagmugna og illegal nga polisiya alang sa gitawag nga method for surrogacy aron ang nga tanan dunay katungod nga makabaton og anak. Sumala ni Diaz nga sa maong sugyot malikayan na exploitation ug pagpangabuso sa kababainhan kung dunay legal nga polisiya. Gawas niya na buot usab nila palapdan ang ihatag nga suporta sa mga pamilya sa overseas Filipino workers, pamilya sa single parents, no, ingon man na may giabandon ng mga asawa og bana, apil na usab ang mga apuhan nga gibinlan sa mga apo. Mo na siya, mga higala, no, ang
Kani siya mahigala pipila sa mga suporta nga ihatag sa mga sektor ang livelihood programs, health services o food security mga higala. No? So mo na yan kung sa pamilya ko. Party list, no? Mao nilang kanindot pod. Actually, mabunggo ni mga higala kay murag kung nakatan-aw mo series ng Modern Family, kuan mga higala, kuan siya nung magnasay mga kanang mga same-sex couple mga higala. No? Although, yeah, daghang paghapong mutas ang kilay ani mga higala, pero why not tagaan po nato na pantay-pantay ta nga kung anong karapatan mga higala, walay monopolya sa katungod mga higala, no? Sa tuwa din ni mga higala, no? So muna kung di kunan pud no kay ang kuan mo mga higala, ang tawagan ni nga to ang mga kuan ba, no? Mga tao bang nga gusto nila sila ang entitled kay tupad modo ni gingon sa Biblia, no? Well, ang ato sa hinimduman nga si Jesucristo ni diri sa kalibutan para sa mga makasasala dito, okay na ko. Anyways, mga higala din hinta sa to ang laing isgutanan mga higala kun asa, no? Sama sa tong gisgutan kay kaniya mga higala no, nanawagan karon ng interface development for interface development interventions for sustainability kung IDIS may higala ngadto sa to local government may higala nga kuno siguruhon ang protection ngadto sa to mga protected areas may higala, especially sa mga watershed areas mga higala. Well kaganiyan ingon to nga watershed area tong dito sa may Malabog mga higala, no, demolition sa kuan. So mo ni mga higala ginapanawagan man dili dapat na dagsaan og daghang mga turista mga higala. It's because doon na negative impact, no, sa to ang kinaiyahan mga higala. Anyways, mga higala dito maglangan mga higala, no, ato ang pasadahan ang panawagan sa to ang interface development interventions for sustainability mga higala. Walay lain mga higala na ang program coordinator sa IDIS mga higala nga si Sir Lemuel Manalo. Paminaw nato. IDIS will be releasing a position paper about the environmental impacts of tourism. So, isa po na sa alarming, no, and one of the current threats of our watersheds, no, as one of the protectors of the watersheds together with the Bantay Bukid Forest Guards in partnership also, no, with local government unit, ang Public Safety Office, no, which is headed by Colonel Sumagaysay. We have received, no, with different documentation and also kaning mga reports, no, that there are tourism na influx, no, sa kating ato ang mga environmental critical areas, so mga ECAs, no. So this is also alarming because it is also reflected in the social media, garnering different mga contents, no, coming from content creators and vloggers, and these are gaining popularity. Na dili pud nato na consider, no, na these are also restricted areas based from the zoning ordinances of the city as well as the watershed code. There are policies that are regulating these areas, and we want to inform the public to conform and to review, no, sa unsa man ang ilahang ginapang-adtuan. We are also collaborating with influencers as well. We call them the network of Greenfluencers. We met them during a dialogue last year, ug amo silang gihatagan og information and educational awareness about the zoning ordinances of the city as well as the region. So we inform them about the environmental policies that we have, no, ug nagtambong pod ang klase-klase ng mga content creators, even individuals, no, and tour guide operators. So those are our policy advocacy because we are also supporting ecotourism. We are not against the tourism industry. In fact, we are believing that this is an income generating, and it helps the livelihood of the communities that are situated in these areas. So we support, no, ecological tourism as long as it is adhering our environmental policies put in place, no? Both the national policies and the local ordinances. Kanino gud ang problema, no? Because majority of the people are not aware of our policies put in place. Wala ba kabalo kung
pwede ba nisudlan ng mga areas or asa ang mga water reserves natin na dili gud siya dapat pwede pasudlan or dapat gamay lang ang influx of people na makasulod din ng mga areas. So we also call for both the local government unit as well as the barangay local government units to adhere sa ato ang laws, especially on the local ordinance on implementing the rules and regulations of trekking activities, especially in our water reserves or any mga local protection areas nato, such as the Pamugan watershed. So last January, we had an interfacing dialogue together with the DNR. It was participated by the Sustainable Davao Movement and was also participated by different tour operators and vloggers as well. So para naa sila avenue to raise their concerns, to raise their questions together with the DNR Region 11, especially katong mga agencies that works with the protected areas. So regional ang coverage sa mga paghisgot sa mga tourism, the pollution and the impact of the tourism industry. And dagantag na mga nakuha na mga discussions dito, especially on clarifying what are the certain permits of the resorts na dapat nila i-comply. So those were also responded by the Environmental Management Bureau that they will be complying these types of permits from the wastewater discharge permit, the WPP, going towards the Environmental Compliance Certificate, ang ECC. And there are also local permits that are needed when establishing resorts. So, isa to sa mga nahisgutan sa interfacing dialogue last January because the focus of our discussion was about to aim for sustainable tourism and to comply with the especially waste management regulations. Thus, we are recommending continue to do the policy advocacy and calling on our stakeholders to adhere in these following recommendations. Well, first is to conduct carrying capacities. So especially in our environmental critical areas na restricted lang ang population dapat, we need to conduct carrying capacity assessments. And especially kaning mga trekking activities as well. Our law says, atong local ordinances na dapat na intervals when going on. The trails, pag magsaka ang mga mountaineers, kailangan na nalang sa 15. And then there are also intervals on it according to the implementing rules and regulations set by the Watershed Management Council. We need to promote and to mainstream that local ordinance because it is the role of the barangay to check ang kanig musulod sa ato ang mga environmental critical areas. When we say environmental critical areas or environmentally critical areas, these are our forest lands, mga local conservation area, mga critical habitats of endangered species, forest lands, and mga watershed resource areas. So kani ang description of an environmental critical areas. Sadly, kani mga ECAs nato are also the destinations of mga adventurers, which is known as mga caves, mga waterfalls, and other creeks and rivers. But naani sa mga restrictions. That's why the barangay has the role to check on who is accessing the place. Kung sa po nilang dala. It is all stipulated in that ordinance that was passed by the Watershed Management Council and was adopted by Councilor Diosdado Mahitas Jr. Pre-pandemic pa siya na ordinance. And we need to call for the barangays, BLGUs, especially those with watershed areas in their political jurisdiction, to adhere in this scheme o kaniatang regulatory framework. So they can have that, they can enhance the protection measures, especially if they will have a barangay watershed management council.
no? Ang kaugalingon nilang Barangay Watershed Management Council. Kailangan nila og ingana. And as of now, there are a bit few of barangays na naay Barangay Watershed Management Council. So isa po ito na we are recommending with the Watershed Management Council, the Davao City Watershed Management Council, to require kani mga barangays na i-establish na ang ilahang Barangay Watershed Management Councils. No? Number 2 is to implement the strict waste management. So we call for the resorts, no, of mga establishments to adhere in the zero waste management policies, no. Especially na nagban na po og single-use plastics ang Davao City, although the IRR is still pending, pero the local ordinance itself is ongoing in its implementation already. So pwede na siya masugdan na dayon sa mga barangays to check on the establishments of these resorts, no, na to adhere on the materials that are being used, no, especially mga hygiene toolkits, no? So kato ang mga kailangan nila. And also to promote eco-friendly infrastructure, as well as the community participation in their tourism sites. No? So based from the local ordinance, no? Ito ang zoning ordinance of Davao City 2018 to 2028, dili man ginabawal ang mga tourism pag-abot sa environmental critical area, particularly katong mga production forest nato, naghapon siya ginatawag na limited tourism activities. And gamay lang kayo ang gina-allow sa isa ka area. It's only 2%, no? Ang pwede lang ma-develop once na it is a production forest. Sa mga protection forests, which is mas taas ang iyahang protective measures, bawal yun. The only thing that is allowed is reforestation activities. This is based on the zoning ordinance, our current zoning ordinance of Davao City. That's why one of the resort in Lake Makaduhong, no, is ang iyahang current zone is production forest, which is only nalang sa 2% ang allowed development niya. And because of the issues na walay mga building permits, wala siya na-check, no, sa mga ato ang local government unit. Kaya kung nag-agi to siya sa process, then mahatagan sila og mga restrictions. No? Kaya dili man gud pwede na daghan kayo og infrastructure og structures, no, na buhaton or i-construct din ng mga areas. So that is one of the main concern, no, that the resorts should comply first with the permits to know what are the regulations that are set in place based from the zoning ordinance and the watershed code. So, especially with the critical watershed zones, ginabawal po actually dire ang mga structures, no? So, very limited. Ang ingon sa ato ang zoning ordinance is just this one. Permanent facilities to 2% of the total floor area only and must not involve clearing of trees and slope alteration. Ecotourism activities in the subzone must be limited and must be community-based. So may gina-allow, but based on these regulatory measures only. The ordinance also indicates the construction development in areas that have moderate to high risk of landslides is not allowed. So kung taas po ang iyang disaster risk level, then dili po siya i-allow, no? Hence, the absence of the building and development permits in the forest zones violates the building code and zoning ordinance. And I'm not talking only in this one particular resort because nag-call po mi, no, nadaghan pa og klase-klase ng mga resorts, especially in Paligan-Tamugan watershed, na kailangan na ni sila ma-demolish as well because these are illegal structures as well. And we commend the effort of the local government unit. Napod interview si Mayor Bastet last year to self-deconstruct, no? So we also adhere on that mandate because this violates our environmental laws. So we adhere on safeguarding our laws in place, no, and our policies. Thank you very much.
So, mga to mga higala, no? Ang pahayag ni Sir Lemuel Manalo, mga higala, no? Ang program coordinator sa Interface Development Interventions for Sustainability kung IDIS, mga higala. So, mo to, no? Kailangan lang po, it's about time kin, mga higala, no? Mo nang daghang mga suko karon sa present administration deres Davao City, mga higala. Kay stricto do kayo, no? Nga mo implement sa kaning kuan, sa kaning paprotekta sa kinaiya, mga higala, no? Kanang mga environmental policies, no? Mo nilang kalagutan kay dapat basta kadabi na mga development, mga developer, mga higala daw, mga negosyante mo dan ang naglagot daw karon kay tungod lagi gusto siguruhon, mga higala, no? Kung dili mingon na sila nga. Kung dili mo edi ayaw mo diri sa Davao. Well, ambot daghan po sa Davao, daghan po nagakuan, mga higala, nga basi ang mga development daw pag nananang tulay sa Samal, dito na sa Samal. Well, good for Island Garden City of Samal, no? Oh, well, good for Island Garden City of Samal. Di siguro na ito na ikon, mabawasan ng trabaho or kung, di po siguro na ito hakpon po tanan, no? No? Di po ito siguro hakpon po tanan, no? Ato pong kung magigala, i-balance lang po nato, no? I-balance lang po nato, mga higala, kay murag grabe na ba ang kanpod karon, no? Ang epekto diri sa tuas Davao, mga higala, pero always na kita ever since ginabaha kita, mga higala, kay gagmay kita ko, no? Ana ganito ikon sa una gani si I think 2014, mga higala, pronouncement si former president, mga higala, to mayor pa siya nga murag nag-contemplate siya to nga time nga ihunong niya pagkuha mga developments. It's because gagmay ang kalsada, ang mga drainage, dili na kaaya sa mga drainage, mga higala, ang mga kuan activities diri sa mga tao sa dakbayan. So mo na ang kuan, mga higala, no, anahimong sitaga na mo na nahimong mag dilema, mga higala, diri sa panusong sa mga development o environmental protection. Of course, mga higala, dito ta kung asa sustainable ang aton living, mga higala. Anyways, mga higala, di na ta magdugay, mga higala, di na ta magdugay kay muli na ta kay dapat chill lang ta karon, mga higala, na sa ngalan sa tibuok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga higala. Ako yung nakaban Armando Finiquito, alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Hantod sunod na usab, mga katambayan, daghang salamat ug maayong hapon, happy weekend sa tanan, mga higala. Musunod na ang balitang pambansa.